Ang mga Ilocano ay isa sa mga Austronesian na mamamayan ng Hilagang Luzon na lumipat patimog sa pamamagitan ng Pilipinas, libu-libong taon na ang nakalilipas gamit ang mga bangkang kahoy na kilala bilang biray o bilog para sa kalakalan at kargamento. Ang nangingibabaw na teorya tungkol sa dispersal ng mga mamamayang Austronesian ay ang out of Taiwan na hypothesis na nagmumungkahi na ang Neolithic era migration mula sa Taiwan ay humantong sa paglitaw ng mga ninuno ng kontemporaryong populasyon ng Austronesian. Ang isang genetic na pag-aaral na isinagawa noong 2021 ay nagsiwalat na ang mga Austronesian na nagmula sa alinman sa Southern China o Taiwan ay dumating sa Pilipinas sa hindi bababa sa dalawang magkaibang mga grupo. Ang unang grupo ay naganap humigit kumulang 10,000 hanggang 7,000 taon na ang nakalilipas, na nagdala sa mga ninuno ng mga katutubong grupo na naninirahan sa paligid ng Cordillera Central, Bulubundukin. Ang mga sumunod na migrasyon ay nagpakilala ng mga karagdagang pangkat ng Austronesian kasama ng mga gawaing pang-agrikultura na nagresulta sa mabisang pagpapalit ng mga wika ng mga umiiral na populasyon. Dinala ng ikalawang grupo ang mga Ilocano na nanirahan sa hilagang baybayin ng Luzon. Ang unang bahagi ng kasaysayan ng mga Ilocano ay nag-ugat sa animistic at polytheistic na mga gawaing pangrelihiyon na may paniniwala na ang mga anito, espiritu, ay naninirahan sa natural na kapaligiran. Ang mga pangunahing Diyos sa sistema ng paniniwalang Ilocano ay kinabibilangan ni Buni, ang Diyos ng lupa, Parsua, ang lumikha, at Apulangit, ang Panginoon ng langit. Gayunpaman, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga pamayanang Ilocano, nabuo ang mga natatanging pagkakaiba-iba ng rehiyon ng mga paniniwalang ito. Bawat isa ay may sariling hanay ng mga Diyos at espiritual na kasanayan. Ang tradisyong panrelihiyon ng mga Ilocano ay naiimpluwensyahan din ng mga kalapit na grupong etnolingwistiko tulad ng mga Cordillerans, Igorot, mga Tagalog at mga panlabas na kultura, partikular na ang mga Chino. Ang mga Ilocano ay parehong agriculturalist at seafarer na nakikibahagi sa aktibong kalakalan at sistema ng barter sa mga kalapit na grupo, kabilang ang mga Cordillerans na emporium para sa kanilang mga minahan ng ginto at bigas mula sa kanilang mga terrace sa Cordillera Central, gayon din ang mga Pangasinan, Sambal, Tagalog, Ibanag at dayuhang mangangalakal mula sa China, Japan at iba pang maritime na bansa sa Southeast Asia. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay bahagi ng isang mas malaking maritime trade network na sumasaklaw sa Indian Ocean at South China Sea. Kasama sa mga ipinagkalakal na kalakal ang porselana, bigas, seda, bulak, pagkit, hiyas, kuwintas at mahahalagang mineral na ang ginto ay isang mahalagang kalakal. Ang mga pamayanan ng Ilocano ay tinukoy bilang ili, isang terminong katulad ng Tagalog na barangay, na may mas maliliit na grupo ng mga bahay na kilala bilang purok. Ang istrukturang panlipunan ng lipunang Ilocano ay hierarchical, na ang pamumuno ay karaniwang hawak ng isang agturay o ari, pinuno, na ang posisyon ay madalas na minana batay sa lakas, kayamanan at karunungan. Ang agturay ay sinuportahan ng isang konseho ng mga matatanda sa pamamahala. Sa ibaba ng pinuno ay ang babaknang, mayayamang individual na kumukontrol sa kalakalan at posibleng tumaas sa mga tungkulin sa pamumuno. Sa ilalim nila ay ang mga kailyanes, mga nangungupahan na magsasaka o katalunan, habang nasa ibaba ng panlipunang hierarkiya ang mga ubing, mga lingkod, at tagabu, mga alipin, na nahaharap sa makabuluhang mga kahinaan sa lipunan at ekonomiya.